malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Sa isang mansyon sa gitna ng Makati kung saan ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, ang tunog ng nabasag na porselana ay parang isang putok ng baril. Umalingaw-ngaw ito sa matataas na kisame, gumapang sa makikinis na sahig, at tila nanunuya sa nakabibinging katahimikan na matagal nang naghahari sa loob ng bahay Bautista. Napapikit si Leandro Bautista mula sa kanyang kinauupuan sa harap ng mahabang mesa. Hindi man lang siya nagabalang lumingon. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na puno ng pagod at pagkabigo. Ang katahimikan. Iyon ang pinakamabigat na kalaban ni Leandro sa sarili niyang pamamahay. Isang katahimikan na mas mahal pa sa lahat ng antigo at mamahaling palamuti na nakasabit sa kanyang mga pader. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga galaw ay kontrolado. Tila ba sanay na siya sa ganitong eksena. Bawat hakbang niya palapit sa pinanggalingan ng tunog ay isang hakbang palapit sa paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. At naroon nga ito. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Mateo. Sa paanan nito, pira-piraso na ang isang mamahaling florera. Ngunit hindi ang basag na gamit ang nagpadama ng kirot sa dibdib ni Leandro. Iyon ay ang mga mata ni Mateo. Walang emosyon, walang takot, walang pagsisisi. Tila ba isa lamang siyang manonood sa isang eksenang hindi niya maintindihan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, sa isang mundong siya lang ang nakakaalam. Mateo? Sinubukan ni Leandro na gawing malumanay ang kanyang boses, pero may pait pa ring gumuhit dito. Walang sagot. Hindi man lang kumurap ang bata. Pinigilan ni Leandro ang sariling magtaas ng boses. Alam niyang walang mangyayari. Walang salita ang lalabas sa bibig ng kanyang anak. 3 taon na. 3 taon nang bilanggo si Mateo sa kanyang sariling katahimikan mula noong araw na yon. Ang huling ngiti ng kanyang asawa. Ang pagpihit ng manibela. Ang nakakasilaw na ilaw ng kasalubong na truck. Ang tunog ng nayuyuping metal. Kasalanan ko. Ang 3 salitang yon ay paulit-ulit na tumatatak sa isip ni Leandro gabi-gabi. Ang katahimikan ni Mateo ay ang kanyang pang-araw-araw na sentensya. Isang buhay na paalala na nabigo siyang protektahan ang 2 pinakamahalagang tao sa buhay niya. Sir, ako na po ang bahala dyan. Ang boses ng kanilang kasambahay na si Manang Celia ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Maingat nitong inalalayan palayo si Mateo mula sa mga bubog. Ang bata ay nagpatianod lang. Ang katawan ay malambot at walang anumang pagtutol. Bumalik si Leandro sa hapagkainan. Ang pagkain sa kanyang plato ay hindi pa rin nababawasan. Ang kape sa kanyang tasa ay lumamig na. Ganito ang bawat umaga. Isang ritual ng katahimikan at pag-iisa, kahit pa magkasama sila sa iisang bubong. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen, Veronica de la Cruz, ang kanyang mapapangasawa. Isang malalim na buntong hininga ulit. Si Veronica ang solusyon. Iyon ang sabi ng kanyang utak. Maganda, matalino, mula sa isang kilalang pamilya. Siya ang magbibigay ng kaayusan sa magulo niyang buhay. Siya ang magbabalik ng dating sigla sa pangalan ng mga Bautista. Ang kasal ay isang estratehiya, isang business deal para maibalik ang imahe ng isang perpektong pamilya. Pinindot niya ang call button. Good morning, darling. Malambing na bati mula sa kabilang linya. Ang boses ni Veronica ay perpekto, tulad ng lahat sa kanya. Are you excited for the charity ball tonight? Everyone will be there. It's the perfect time to finalize the announcement of our engagement. Napatingin si Leandro kay Mateo, na ngayon ay tahimik nang nakaupo sa isang sulok. Hawak ang mga paborito nitong piraso ng kahoy. Yes, of course, pilit na sagot ni Leandro. I'll see you tonight. Pagkatapos ng tawag, mas lalong bumigat ang hangin sa paligid. Ang boses ni Veronica, sa kabila ng pagiging malambing,
ay parang dayuhan sa loob ng bahay na ito, isang palamuti na hindi bumabagay. Sir Leandro, napalingon siya kay Manang Celia, na ngayon ay may kasamang isang babae. Ang babae ay payat, mukhang mas bata kaysa sa inaasahan niya. Ang kanyang damit ay simple. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa likod. Ngunit ang kanyang mga mata, may kakaiba sa mga mata nito. May bahid ng pagod, pero may determinasyon at may isang kakaibang kalmado. Sir, siya po si Alma Reyes, ang bagong kasambahay na ipapadala ng ahensya, pagpapakilala ni Manang Celia. Magiging tagapag-alaga rin po siya ni Mateo. Napako ang tingin ni Leandro sa mga kamay ni Alma. Bahagyang magaspang, mga kamay na sanay sa trabaho, malayong malayo sa makikinis na kamay ni Veronica. Yumuko si Alma. Magandang umaga po, sir. Ang boses niya ay mahina. Halos pabulong, tila ba nahihiyang gumawa ng ingay. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Leandro. Isa na namang bagong mukha. Isa na namang susubok na pumasok sa saradong mundo ni Mateo. Marami na silang sinubukan. Mga doktor, mga therapist, mga espesyalista, lahat sila ay sumuko. Tiningnan niya si Alma mula ulo hanggang paa. Isang simpleng babae mula sa probinsya. Anong magagawa niya na hindi nagawa ng mga eksperto? Sa isang bahay na nilamon na ng katahimikan, may lugar pa ba para sa isang simpleng dalaga na tulad niya? O lalamunin lang din siya nito ng buo? Pakiramdam ni Alma Reyes ay isa siyang langgam na naligaw sa loob ng isang higanting kahon ng alahas. Bawat hakbang niya sa malamig na marmol na sahig ng mansyon ng mga Bautista ay nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaliit. Ang taas ng kisame ay nakakahilo. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga pinta na mukhang mas mahal pa sa bahay at lupa nila sa probinsya. Ang hangin sa loob ay malinis, halos artipisyal, ngunit napakalamig. Isang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Ito ang bagong mundo niya. Isang mundong kailangan niyang pagtiisan para sa pamilya niya. Ang mga patakaran dito ay simple lang, Alma. Napayuko si Alma nang marinig ang boses ni Ma'am Veronica. Nakatayo ito sa kanyang harapan, perpekto mula ulo hanggang paa. Ang damit nito ay simple pero halatang mamahalin. Ang ayos ng buhok nito ay walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Gawin mo ang trabaho mo, huwag kang magtanong. At higit sa lahat, bahagya itong yumuko. Ang mga mata ay tila sinusuri ang kanyang buong pagkatao. Tandaan mo kung saan ka lulugar. Ang boses nito ay matamis, pero may talim. Parang kutsilyong binabalutan ng pulot. Opo, ma'am. Iyon lang ang naisagot ni Alma. Iniwan siya ni Veronica sa gitna ng sala. Naiwan siyang nakayuko, yakap ang sarili. Sa unang araw pa lang, ramdam na niya ang bigat. Hindi ang bigat ng trabaho, kundi ang bigat ng pagiging isang dayo sa isang lugar na hindi para sa kanya. Ang atensyon niya ay napunta sa batang lalaki na tahimik na nakaupo sa may bintana. Si Mateo. Nakita niya ang nangyari kaninang umaga, ang nabasag na florera, ang walang emosyong mga mata ng bata, ang pagod na mukha ni Sir Leandro. Sa maikling sandaling iyon, naintindihan niya ang uri ng kalungkutan na bumabalot sa bahay na ito. Hindi ito ang kalungkutan ng kahirapan. Ito ay kalungkutan ng kawalan. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi sa bata, kundi sa isang sulok kung saan malinaw niyang matatanaw ito. Umupo siya sa sahig, pinapanood lang si Mateo. Ang mga daliri ng bata ay abala sa pagsasalansan ng maliliit na piraso ng kahoy, isang maliit na bahay. Iyon ang kanyang ginagawa. Isang bahay na may bubong, may bintana, at may pinto. Ngunit sa tuwing malapit na itong matapos, gigibain niya ito at uumpisahan ulit. Paulit-ulit, walang nagsalita, walang kumilos. Tanging ang mahinang tunog lang ng mga kahoy na nag-uumpugan ang maririnig. Nakaramdam ng awa si Alma. Hindi awa na may kasamang pagmamaliit, kundi isang malalim na pakikiramay.
Nakikita niya sa mga mata ni Mateo ang isang batang gustong magtago sa loob ng isang bahay na siya lang ang makakapasok. Sa halip na kausapin ito, isang ideya ang pumasok sa isip ni Alma. May nakita siyang isa pang set ng mga kahoy na nakatabi sa isang kahon. Kinuha niya iyon at bumalik sa kanyang pwesto sa sahig. Ilang metro ang layo mula kay Mateo. Hindi siya nagsalita. Hindi niya tinawag ang pansin ng bata. Sinimulan lang din niyang magsalansa ng sarili niyang mga piraso ng kahoy. Ginaya niya ang ginagawa ni Mateo. Isang maliit na pader. Isang bintana. Sa unang 10 minuto, walang nangyari. Patuloy si Mateo sa kanyang sariling mundo. Ngunit unti-unti, napansin ni Alma na ang mga galaw ng bata ay bumabagal. Ang mga mata nito ay hindi na nakapokus sa sarili nitong ginagawa. Isang beses, sumulyap ito sa kanya. Mabilis lang, halos hindi mo mapapansin. Ngumiti si Alma. Isang maliit na ngiti para sa kanyang sarili. Itinuloy niya ang kanyang ginagawa. Maya-maya pa, isang piraso ng kahoy mula sa ginagawa ni Mateo ang gumulong at huminto malapit sa kanyang paa. Hinayaan lang ito ng bata. Maingat na kinuha ni Alma ang kahoy. Hindi niya ito isinauli. Sa halip, idinagdag niya ito sa sarili niyang maliit na bahay at doon nangyari ang himala. Tumigil si Mateo. Dahan-dahan itong inangat ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Alma. Isang tingin na puno ng pagtataka. Pinigil ni Alma ang kanyang hininga. Ang maliit na kamay ni Mateo ay kumuha ng isa pang piraso ng kahoy mula sa kanyang salansan. Maingat, itinulak niya ito sa sahig, sa direksyon ni Alma. Isang alok, isang imbitasyon, isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Alma. Dahan-dahan niyang inabot ang kahoy. Salamat, halos pabulong niyang sabi. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Leandro. Agad na nataranta si Alma. Tumayo siya at napayuko. Iniisip na baka pinagbabawalan siyang maupo sa sahig. Ngunit hindi siya pinansin ni Leandro. Ang mga mata nito ay nakatuon sa ibang bagay. Nakatuon ito kay Mateo. Sinundan ni Alma ang tingin nito. Nakatingin din si Mateo sa kanyang ama. At doon, sa mga labi ng batang hindi nagsasalita, sa loob ng 3 taon, sumilay ang isang bagay na halos imposible. Isang munting ngiti. Hindi ito isang malawak na ngiti. Isang bahagyang pag-angat lang sa gilid ng kanyang mga labi. Ngunit para sa bahay na yon, ang maliit na ngiting iyon ay kasing liwanag ng isang sinag ng araw na tumagos sa madilim na ulap. Napatigil si Leandro. Ang kanyang maletang hawak ay tila nanigas sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang emosyon na hindi mawari ni Alma. Isang pinaghalong gulat, pag-asa, at sakit. At sa init ng sandaling iyon, hindi nila namalayan ang lamig na bumabalot mula sa itaas. Sa tuktok ng engrandeng hagdanan, nakatayo si Veronica. Ang perpektong ngiti ay wala na sa kanyang mga labi. Ang tanging naroon ay ang nanlalamig niyang mga mata, nakatitig sa babaeng simpleng nakaupo sa sahig, na sa isang iglap ay nagawa ang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera sa mundo. Para kay Veronica de la Cruz, ang nangiting yun ay lason. Isang maliit na patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa perpektong mundong matagal na niyang binuo. Mula sa kanyang kinatatayuan, sa tuktok ng hagdanan, kitang-kita niya ang lahat. Ang pagkagulat sa mukha ni Leandro, ang pag-asa, at ang dahilan ng lahat ng ito, ang babaeng mukhang hindi man lang marunong magsuklay ng maayos, si Alma. Isang katulong, isang hamak na tagapag-alaga. Ngunit sa isang iglap, nagawa nitong makuha ang isang bagay na hindi nabibili ng pera o ng pangalan ng kanyang pamilya, ang atensyon ng mga Bautista. Bumaba siya ng hagdan. Ang bawat hakbang ay may kasamang bigat at pagtitimpi.
Ang kanyang mga labi ay bumalik sa dati nitong forma, isang perpektong, matamis na ngiti. Ang ngiting sanay niyang ipakita sa lahat. "Leandro, darling, what a wonderful surprise." Bati niya, tila ba hindi niya nakita ang nangyari. Nilapitan niya si Leandro at hinalikan ito sa pisngi. "At ikaw, Mateo," lumingon siya sa bata. "Mukhang masaya ka ngayon." Pumunta siya sa isang paper bag na dala niya. Kinuha niya mula sa loob ang isang kahon. "Look what Tita Veronica has for you. Ito ang pinakabagong gaming gadget. All the kids want this." Inilahad niya ang mamahaling laruan kay Mateo. Makintab, maraming ilaw, komplikado. Ngunit si Mateo ay hindi man lang tumingin sa gadget. Ang mga mata nito ay nakatuon pa rin sa mga piraso ng kahoy sa sahig at sa babaeng nagbigay sa kanya ng dahilan para ngumiti. Ang nangiti ni Veronica ay hindi nagbago, pero ang kanyang mga mata ay nanlamig. Isang pampublikong pagtanggi, isang sampal sa kanyang mukha. Kinuha ng isang hamak na katulong ang atensyon na dapat ay para sa kanya. Siguro ay pagod lang siya, sabi na lang niya at maingat na inilapag ang laruan sa mesa. Maybe later. Kinabukasan, mas lumala ang lahat. Narinig niya ang mahinang halakhak mula sa hardin. Nang silipin niya ito mula sa bintana ng kanyang silid, nakikita niya si Alma at Mateo na naglalaro. Nagtatayo na naman sila ng bahay na gawa sa kahoy. At si Mateo, tumatawa, isang tunay na halakhak, isang tinig ang bumaon sa puso ni Veronica. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone, isang pangalan ang lumitaw. "Mama." Bumuntong hininga siya bago sumagot. "Veronica, anak, kumusta na?" Ang boses ng kanyang ina ay pilit na pinasasaya, pero rinig ni Veronica ang pagkabalisa sa likod nito. "Tumawag na naman ang bangko. Kailangan na nating bayaran ng utang kung hindi." "Ma, I know." Putol ni Veronica. Ang boses ay naging matigas. "I'm working on it. Malapit na. Konting tiis na lang." "Anak, ikaw na lang ang pag-asa namin. Ang kasal ninyo ni Leandro. Iyon na lang ang paraan para maisalba ang pamilya." Pagkababa ng telepono, napasandal si Veronica sa pader. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Hindi ito simpleng selos lang. Ito ay isang laban para sa kanyang kinabukasan. Ang kasal kay Leandro ay hindi isang pagpipilian. Ito ay isang pangangailangan. At ang babaeng iyon sa hardin, ang babaeng nagpapatawa sa batang hindi nagsasalita, ay isang balakid. Isang balakid na kailangan niyang alisin. Lumabas siya ng kanyang silid. May dalang isang baso ng juice. Dumiretso siya sa hardin. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng tunog sa semento. "Ang saya niyo naman," sabi niya sa matamis na boses. Nag-angat ng tingin si Alma, bahagyang takot. Ngumiti lang si Veronica. At sa kanyang pagdaan, aksidente niyang natabig ang toring gawa sa kahoy. Ang juice na dala niya ay natapon dito. "Oh my goodness, I'm so sorry," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari. "Ang clumsy ko talaga." Ang bahay na pinaghirapang buuin ni Mateo ay gumuho. Ang mga kahoy ay nabasa. Hindi umiyak si Mateo. Tumayo lang ito at tiningnan si Veronica. Ang mga mata nito ay muling naging blangko. Bago ito tumalikod at naglakad papasok ng bahay, si Alma ay naiwang nakatingin sa mga basang piraso ng kahoy. "Linisin mo na lang yan, Alma," utos ni Veronica bago tumalikod. Isang maliit at tagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, sa kanyang silid, hindi mga damit o alahas ang tinitingnan ni Veronica sa kanyang laptop. Ang kanyang screen ay puno ng mga larawan ng iba't ibang bagay. Miniature audio recording device, untraceable listening bug, smallest hidden spy camera. Nag-scroll siya, ang kanyang mukha ay sinisunog ng liwanag mula sa screen. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isip. Isang plano na walang lugar para sa pagkakamali.
Kung hindi niya kayang talunin si Alma sa larangan ng emosyon, tatanggalin niya ito sa laro ng tuluyan. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tapusin na natin ang laro na to, Alma. Isang tunog ang pumunit sa nakasanayang katahimikan ng mansyon. Hindi ito kalabog ng nabasag na gamit. Hindi ito buntong hininga ng pagkabigo. Isang mahina, ngunit malinaw na halakhak. Nasa loob ng kanyang home office si Leandro, nakatitig sa mga numero sa kanyang computer screen na tila ba mga dayuhang simbolo. Ngunit nang marinig niya ang tunog na iyon, nabitawan niya ang hawak na ballpen. Tumama ito sa lamesa at gumawa ng maliit na ingay, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang buo niyang atensyon ay nasa labas, halakhak. Isang tunog na matagal na niyang kinalimutan. Isang tunog na akala niya ay hindi na niya muling maririnig mula sa kanyang anak. Dahan-dahan siyang tumayo, parang isang taong takot na baka sa isang maling galaw ay maputol ang isang magandang panaginip. Sumilip siya sa pinto ng opisina. Sa sala, sa sahig, nakaupo si Alma at Mateo. Sa kanilang harapan ay isang munting kastilyo na gawa sa mga piraso ng kahoy. Aksidenteng natabig ni Alma ang isang maliit na tore, at iyon ang naging dahilan ng munting halakhak ni Mateo. Napako si Leandro sa kanyang kinatatayuan. Nakita na niya itong ngumiti. Ngunit ang marinig itong tumawa, ibang klase ang epekto nito sa kanya. Parang isang gripo na biglang bumukas sa loob ng kanyang tuyong-tuyo ng puso. Isang patak ng pag-asa. At ang dahilan ay ang babaeng iyon, si Alma. Ang babaeng simple lang manamit, ang babaeng may mga matang tila naiintindihan ng lahat nang hindi nagsasalita. Nang gabing iyon, naabutan niya si Alma sa kusina na nagtitimpla ng gatas. Alma. Nagulat ito at napalingon. "Sir, kayo po pala." "Salamat," sabi ni Leandro. Simple, pero puno ng kahulugan. "Salamat sa ginagawa mo para kay Mateo." Isang mahiyain na ngiti ang sumilay sa labi ni Alma. "Wala po iyon, sir. Masaya lang po talaga akong kasama si Mateo." Itinuro nito ang ginagawang gatas. Paborito po niya ito bago matulog. Nakakatulong daw po, sabi ni Manang Celia. Tumango si Leandro. Tinitigan niya si Alma. Sa unang pagkakataon, hindi lang bilang isang empleyado ang tingin niya kay Alma, kundi bilang isang tao na may dalang kakaibang liwanag sa madilim niyang pamamahay. Nagsimula siyang magtanong sa sarili, ang kasal ba kay Veronica ang tunay na solusyon? O isa lang itong paraan para takasan ang responsibilidad na siya mismo ang dapat gumamot sa sarili niyang pamilya? Ang kanyang pag-iisip ay naputol kinabukasan nang magkasama sila ni Veronica para sa isang tanghalian. "I'm so happy for Mateo, darling," sabi ni Veronica habang hawak ang kamay niya. Ang mga daliri nito ay malamig. "It seems that Alma is good for him." "She is," sagot ni Leandro. Hindi na itago ang bahagyang nangiti. Ngumiti rin si Veronica, ngunit ang nangiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "I'm just a little concerned." "Naitanong mo na ba ang buong background niya? We know so little about her. I just want to make sure Mateo is in safe hands, you know." Ang hirap na magtiwala ngayon. Ang sinabi ni Veronica ay tumagos sa isip ni Leandro. May punto ito. Sa sobrang tuwa niya sa pagbabago ni Mateo, hindi na niya naisip ang mga bagay na yon. Ang pag-asa ay mabilis na hinaluan ng pag-aalinlangan. "You're right," sabi na lang niya. "I'll have my secretary check her records tomorrow." Si Veronica ay ngumiti, isang tunay na ngiti na ngayon. Nakuha na niya ang gusto niya. Nagawa na niyang magtanim ng isang maliit na binhi ng pagdududa. Hating gabi na. Ang buong bahay ay tahimik na. Ang tanging gising ay ang mga ilaw sa poste sa labas at ang isang anino sa loob. Dahan-dahan, walang ingay na gumapang ang anino papunta sa pasilyo kung nasaan ang mga silid ng kasambahay.
Ang pinto sa kwarto ni Alma ay bahagyang nakaawang. Madulas na pumasok si Veronica. Ang tibok ng kanyang puso ay malakas, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Sanay siya sa panganib. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit, itim na bagay, hindi mas malaki sa isang barya. Maingat, inilagay niya ito sa ilalim ng kama ni Alma, sa isang lugar na hindi madaling makita. Lumabas siya ng silid na kasing tahimik ng kanyang pagpasok. Pagbalik sa kanyang sariling kwarto, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nagtipa siya ng isang maikling mensahe at ipinadala ito sa isang hindi pamilyar na numero. Nakalagay na, "Hintayin mo na lang ang senyas ko." May kakaibang pakiramdam si Alma sa mga sumunod na araw. Sa isang banda, hindi pa siya naging ganito kasaya. Ang bawat ngiti ni Mateo, bawat munting tunog na lumalabas sa bibig nito, ay parang musika sa kanyang pandinig. Naglalaro sila, nagbabasa ng libro, at kung minsan, tahimik lang na magkasamang nagtatayo ng mga pangarap gamit ang mga piraso ng kahoy. Nakahanap siya ng isang kaibigan sa isang batang hindi nagsasalita. Ngunit sa kabilang banda, may isang anino na tila laging nakasunod. Ang anino na yon ay may pangalan, Veronica. Ramdam ni Alma ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Kapag naglilinis siya, kapag naghahain ng pagkain, kapag kasama niya si Mateo. Isang titig na malamig at mapanuri. Ang mga ngiti nito ay laging perpekto, ngunit hindi kailanman umaabot sa mga mata. Si Alma ay isang langgam at si Veronica ang salaming pambura na anumang oras ay maaaring sumunog sa kanya. Ingat ka dyan, Alma. Madalas na paalala ni Manang Celia sa kanya habang nagkakape sila sa kusina. Hindi mo kilala ang mga taong tulad niyan. Sa harapan mabait, pero sa likod, iba. Opo, Manang, sagot na lang ni Alma, kahit hindi niya lubos na maintindihan kung bakit ganoon na lang ang galit sa kanya ng mapapangasawa ng amo niya. Ang nagpapagulo pa sa isip niya ay si Sir Leandro. Nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi na lang siya isang anino na dumadaan sa pasilyo. Binabati na siya nito, nginingitian. At kung minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya habang kasama niya si Mateo. Isang tingin na may halong pasasalamat at isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga laruan ni Mateo sa sala, lumapit ito sa kanya. "Huwag mo nang tapusin yan," sabi ni Leandro. "Magpahinga ka na." "Ayos lang po, sir. Sandali na lang po ito." Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. "Galing ka pala sa Laguna," sabi ni Leandro. Nagulat si Alma. "Opo, sir. Paano niyo po nalaman?" Nagtanong ako ng kaunti, para lang masigurong ligtas si Mateo. May kung anong kumirot sa dibdib ni Alma. Siyempre, para kay Mateo. Bakit pa nga ba? Ngumiti na lang siya. "Ah, ganun po ba?" "Opo. Lumaki po ako doon." "May kapatid ka?" "Opo, sir. 2 po. Sila po ang dahilan kung bakit ako nandito." Isang matagal na tinginan ang namagitan sa kanila. Sa ilalim ng malabong ilaw ng sala, tila nawala ang pagitan ng isang amo at ng isang katulong. Tila 2 tao lang sila na nag-uusap. Isang pakiramdam na sabay na nakakakilig at nakakatakot. Mabilis na napayuko si Alma. Pinuputol ang kung anumang namumuo. "Sige po, sir. Akyat na po ako." Pagpasok sa kanyang maliit na silid, napasandal siya sa pinto. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Bawal ito, Alma. Bawal. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tinawagan ang kanyang ina sa probinsya. Iyon ang kanyang pampakalma. "Nay, kumusta po?" "Anak, ayos lang kami dito. Ikaw, kumusta ka dyan? Mabait ba ang amo mo?" Umupo si Alma sa kanyang kama. Ang likod ay nakasandal sa pader. "Opo, Nay. Mabait po si Sir Leandro. At yung alaga ko po, si Mateo. Ang cute-cute po. Alam niyo po ba? Nay,
Unti-unti na po siyang nagbabago. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga ngiti ni Mateo, ang mga halakhak, ang mga bahay-bahayang gawa sa kahoy. Ang buong kwarto niya ay napuno ng kanyang masayang boses. Bawat salita ay puno ng pagmamahal para sa batang inaalagaan niya. Mukhang masaya ka dyan, anak. Opo. Nay, sobra. Hindi niya namamalayan. Sa ilalim mismo ng kanyang kama, isang maliit na itim na aparato ang kumukuha ng lahat. Bawat salita, bawat tawa, bawat buntong hininga. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng isang marangyang silid, nakahiga si Veronica sa kanyang kama. Hawak niya ang kanyang cellphone, isang pares ng wireless earphones ang nakasalpak sa kanyang tenga. Isang ngangisi ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinapakinggan ang masayang pagkukwento ni Alma. Anghel ka kung pakinggan ano? Bulong niya sa sarili. Tingnan natin kung hanggang saan ang kabaitan mo kapag ang langit mo ay naging impyerno. Kinabukasan, habang nagwawalis si Alma sa kanyang silid, napansin niya ang isang bagay. Ang maliit na baul kung saan niya itinatago ang kanyang mga personal na gamit ay bahagyang nakausog mula sa pader. Sigurado siyang isinandal niya ito ng maayos kagabi. Tiningnan niya ang paligid. Walang nawawala. Walang ibang senyales. Pinagsawalang bahala niya na lang ito. Baka nagkamali lang siya ng pagkakatanda. Hindi niya alam na ang pakiramdam niyang may nagmamasid ay hindi lang pala isang pakiramdam. Ito ay isang katotohanan. Ang gabi ay perpekto para sa isang krimen. Sa labas, isang banayad na ulan ang nagsimulang pumatak. Lumilikha ng isang malungkot na tunog sa mga bintanang salamin ng mansyon. Sa loob, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at tunog ng mahihinang tawanan. Nag-organisa si Veronica ng isang maliit na salo-salo. Isang simpleng get-together lang with my closest friends, sabi niya kay Leandro. Ngunit alam ng lahat na kapag si Veronica ang nagsabi ng simple, ito ay nangangahulugang kabaligtaran. Ang mga bisita ay ilan sa mga pinakamayayamang pangalan sa Makati. Mga babaeng ang alahas ay kumikinang sa bawat galaw. Nakatayo si Veronica sa gitna ng lahat, ang reyna sa kanyang palasyo. Ang kanyang suot na itim na bestida ay yakap sa kanyang perpektong katawan. Ngunit ang pinakapansin-pansin ay ang kwintas sa kanyang leeg, isang manipis na kadenang ginto na may isang malaking esmeralda sa gitna. It's beautiful, Veronica, sabi ng isa sa kanyang mga kaibigan. Is that new? Hinawakan ni Veronica ang esmeralda, isang malungkot na ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi. Ito ang huling pamana sa akin ni Lola. It's the only valuable thing our family has left. Ang kanyang boses ay puno ng drama, sapat lang para marinig ng mga nasa paligid niya. Habang abala ang lahat sa sala, si Alma naman ay abala sa kusina, kasama ang ibang mga katulong. Tinitiyak na ang lahat ng pagkain at inumin ay handa ng isilbi. Pakiramdam niya ay laging may mga matang nakamasid sa kanya. Hindi lang mula kay Veronica, kundi mula rin sa mga kaibigan nito. Mga tingin na puno ng pagtatasa at pagmamaliit. Sa isang pagkakataon, lumabas siya ng kusina dala ang isang tray ng baso. Napadaan siya malapit sa grupo ni Veronica. Narinig niya ang pangalan niya. That's her, ang bagong miracle worker, sabi ng isang babae, may halong panunuya. She looks plain, sagot ng isa pa. Hindi na lang pinansin ni Alma. Yumuko siya at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Makalipas ang isang oras, nang ang lahat ay masayang nagiinuman ng champagne, isang anino ang mabilis na lumabas mula sa isang pinto sa likod. Ito ay isang lalaking nakasuot ng uniforme ng security guard, ngunit hindi ito isa sa mga regular na gwardiya ng mansyon. Mayroon itong hawak na isang maliit, makintab na bagay. Sa loob ng isang madilim na sulok ng hardin, naghihintay si Veronica. Nakuha mo? Tanong niya. Walang emosyon. Iniabot ng lalaki ang esmeraldang kwintas. Opo, ma'am. Nasa akin na.
Magaling, sabi ni Veronica. Ibinigay niya sa lalaki ang isang makapal na sobre. Alam mo na ang gagawin. Itago mo yan sa lugar na sinabi ko. Siguraduhin mong walang makakakita sa'yo. Tumango ang lalaki at mabilis na nawala sa dilim. Bumalik si Veronica sa salo-salo, ang kanyang mukha ay kalmado. Kumuha siya ng isang baso ng champagne at nakipagtawanan sa kanyang mga kaibigan. Tila ba walang nangyari. Naghintay siya ng tamang tiyempo. Nang ang atensyon ng lahat ay nasa isang nagpapatawang bisita, bigla niyang itinaas ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat. Ang kwintas ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nawawala. Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa buong sala. Ang lahat ng tawanan ay napalitan ng pag-aalala. Ano? Sigurado ka, Veronica? Kakasabi ko lang na suot ko yan kanina. Halos umiiyak na si Veronica. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Ang pamana sa akin ni Lola. Iyon na lang ang natitira sa amin. Ang gulo ay nagsimula. Naghahanap ang mga bisita sa sahig, sa ilalim ng mga upuan. Si Leandro, nakadarating lang mula sa kanyang opisina, ay agad na lumapit kay Veronica para pakalmahin ito. Darling, mahahanap natin yan. Pero paano kung may kumuha, Leandro? Umiiyak na, sabi ni Veronica. Paano kung isa sa mga katulong? Ang mga salitang iyon ay parang isang bomba. Ang lahat ng mga bisita ay napatingin sa direksyon ng kusina, kung saan si Alma at ang iba pang mga katulong ay nakatayo, gulat at hindi alam ang gagawin. Hindi naman siguro, simula ni Leandro. Para makasiguro lang tayo, sabi ni Veronica. Pinupunasan ang kanyang mga pekeng luha. Ayokong magbintang, pero para na rin sa kapakanan nila, para malinis ang pangalan nila. Baka pwedeng tingnan ang mga kwarto nila. Ang mungkahi ay mabigat, nakakahiya. Ngunit sa sitwasyong yon, tila ito ang pinakaluhikal na gawin. Napatingin si Leandro sa mga katulong, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalangan. Ang kanyang mga mata ay napadako kay Alma, na nakatayo roon, maputla at nanginginig. Si Veronica ang nanguna. Kasama ang dalawa sa kanyang mga kaibigan at ang head ng security ng mansyon, naglakad sila papunta sa pasilyo ng mga katulong. Bawat hakbang nila ay mabigat. Bawat hakbang ay isang paghatol. Huminto sila sa harap ng isang pinto. Ang pinto ng kwarto ni Alma. Ang mga mata ni Veronica ay puno ng isang madilim na kasiyahan, isang bagay na siya lang ang nakakaalam. Ang bitag ay handa na. Nanlamig ang buo niyang katawan. Pakiramdam ni Alma ay huminto sa pag-ikot ang mundo. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naging isang mahinang ugong na lang sa kanyang tenga. Ang tanging malinaw ay ang tibok ng kanyang puso, malakas, mabilis, parang isang kabayong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nasa loob sila ng kanyang maliit na kwarto. Ang kwartong nagsilbing kanlungan niya sa loob ng ilang buwan. Ngunit ngayon, para itong isang kulungan. Ang mga bisita ni Veronica, kasama si Sir Leandro at ang hepe ng seguridad, ay nagsisiksikan sa loob. Ang kanilang mamahaling damit at alahas ay tila isang insulto sa simpleng itsura ng kanyang silid. Tingnan niyo ang lahat, utos ni Veronica. Ang boses ay nagpapanggap na kalmado. Sinimulan ng gwardiya ang paghahalughog. Bawat gamit ni Alma ay kinalkal. Ang kanyang mga damit na nakatupi ng maayos, ang mga sulat mula sa kanyang ina, ang maliit na larawan ng kanyang pamilya. Para siyang hinuhubaran sa harap ng lahat. Wala naman dito, Veronica. Sabi ng isa sa mga kaibigan nito. Tingnan niyo sa ilalim ng kutsyon, mungkahi ni Veronica. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatitig kay Alma. Yumuko ang gwardiya. Itinaas nito ang manipis na kutsyon. Sandali, sabi ng gwardiya. May kinapa ito sa ilalim.
At dahan-dahan, inilabas nito ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw, ang Esmeraldang kwintas. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Parang may bumiyak sa loob ng dibdib ni Alma. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, hindi ang nanginginig na bulong na lumabas sa kanyang mga labi. Hindi akin yan. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kahit isang taong maniniwala sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay mga matang puno ng paghusga, ng pandidiri. O Alma, lumapit si Veronica. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkabigo. 2 butil ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Bakit mo ginawa ito? Hindi po ako ang kumuha niyan. Ma'am, maniwala po kayo. Pagmamakaawa ni Alma, ang kanyang boses ay basag na. Hinawakan ni Veronica ang kanyang braso, ngunit ang hawak nito ay hindi nagpapahiwatig ng simpatsya, kundi ng pagkontrol. Pinagkatiwalaan kita, Alma. Pinagkatiwalaan ka namin ni Leandro. Akala ko pa naman, kaibigan ang turing mo kay Mateo. Ginamit mo lang ba ang kabaitan namin? Ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Alma. Ang pangalan ni Mateo, iyon ang pinakamasakit. Hindi totoo yan. Mahal ko si Mateo. Sigaw niya, ngunit ang kanyang sigaw ay walang kapangyarihan. Mahirap nga namang magtiwala sa mga ganyan. Narinig niyang bulong ng isa sa mga bisita. Ang huling pag-asa niya ay si Leandro. Tumingin siya sa lalaking nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Sir, maniwala ka sa akin. Kilala mo, Ngunit si Leandro ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkadismaya, pag-aalinlangan, at higit sa lahat, kawalan ng kapangyarihan. Nakita ni Alma kung paano siya nag-iwas ng tingin. Tila ba ayaw niyang makita ang sakit sa kanyang mga mata. Siya ay nasa ilalim ng presyon ng kanyang mga bisita, ng kanyang mapapangasawa, ng pangalan ng kanyang pamilya. At sa laban na iyon, talo si Alma. Binitiwan ni Veronica ang kanyang braso. Lumayo ito. Tila ba nandidiri? Ang katahimikan ay masakit. Isang katahimikan na nagpapahiwatig ng kanyang sentensya. Sa wakas, nagsalita si Leandro. Hindi ito tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang blangkong pader sa kanyang likuran. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Umalis ka na. 3 salita. Ngunit para kay Alma, iyon ang tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Nawala na ang mga bisita. Ang mga pekeng luha ni Veronica ay napunasan na. Ang Esmeraldang kwintas ay naibalik na sa kanyang mamahaling kahon ng alahas. At si Alma ay wala na. Ngunit ang katahimikan na bumalik sa mansyon ng mga Bautista ay hindi ang dating katahimikan. Ito ay mas mabigat, mas malamig. Isang katahimikan na puno ng mga salitang hindi nasabi, puno ng akusasyon. Natagpuan ni Leandro ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang isang tasa ng kape na hindi na niya namalayang lumamig na pala. Ang lahat ay bumalik na sa dati. Ngunit bakit pakiramdam niya ay mas may nawala kaysa sa isang kwintas lang? Mateo? Tinawag niya ang pangalan ng kanyang anak. Nakita niya itong nakaupo sa pinakasulok ng sala, yakap ang kanyang mga tuhod. Hindi ito tumitingin sa kanya. Hindi ito gumagalaw. Dahan-dahang lumapit si Leandro. Umupo siya sa sahig, ilang pulgada mula sa bata. Inilahad niya ang kanyang kamay, isang pagsubok na abutin ito. Anak? Sa isang mabilis na galaw, itinulak ni Mateo ang kanyang kamay palayo. Isang marahas na pagtanggi. Ang mga mata ng bata, nang sa wakas ay tumingin ito sa kanya, ay puno ng isang emosyon na matagal nang hindi nakikita ni Leandro doon. Galit at sakit. Pagkatapos ay muli itong yumuko. Itinago ang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod at bumalik sa kanyang sariling mundo. Hindi lang siya tahimik, siya ay wala.
Kasalanan ko. Naulit na naman. Tumayo si Leandro. Ang bigat ng pagsisisi ay parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Naglakad siya ng walang direksyon at ang kanyang mga paa ay dinala siya sa pasilyo ng mga katulong. Huminto siya sa tapat ng isang pinto. Ang kwarto ni Alma. Bahagya itong nakaawang. Sa loob, ang kama ay walang laman. Ang maliit na aparador ay nakabukas at wala ng gamit. Ang hangin sa loob ay tila may dalang lungkot. At sa isang iglap, isang hindi inaasahang kirot ang naramdaman ni Leandro. Isang pakiramdam ng kawalan na hindi niya naramdaman kahit kailan para kay Veronica. Ang mga mata ni Alma, iyon ang bumabagabag sa kanya. Ang mga matang yon kanina, puno ng gulat, ng sakit at ng pagmamakaawa. Mga matang nagsasabing inosente siya. Mga matang pinili niyang huwag paniwalaan. Napapikit siya. Sinubukang alisin ang imahe sa kanyang isip. Ngunit may isa pang imahe na pumasok. Ang mukha ng hepe ng seguridad. Ang reaksyon nito ng matagpuan ang kwintas. May mali. Hindi ito ang reaksyon ng isang taong nagulat. Ito ang reaksyon ng isang taong sumusunod lang sa script. Isang panandaliang pag-aalangan sa mga mata nito bago ito tumingin kay Veronica. Tila ba naghihintay ng hudyat. Isang maliit na detalye. Ngunit sa isip ni Leandro na sanay sa mga negosasyon at pagbabasa ng mga tao, ang maliit na detalyeng iyon ay parang isang pulang bandila. Hindi tama. Mayroong hindi tama. Ang pagdududang iyon ay gumapang sa kanya. Isang laso na mas masakit kaysa sa pagsisisi. Mabilis siyang bumalik sa kanyang opisina. Ikinandado niya ang pinto. Umupo siya sa harap ng kanyang malaking computer. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtipa sa keyboard. Binuksan niya ang isang programa na nagbibigay sa kanya ng access sa lahat. Ang buong sistema ng seguridad ng bahay. Pinanood niya ang mga recording mula sa CCTV. Walang kahina-hinala. Masyadong malinis, masyadong perpekto. Ngunit hindi siya tumigil doon. Binuksan niya ang network monitoring system ng bahay. Isang mas komplikadong programa na sumusuri sa lahat ng signal na pumapasok at lumalabas sa property. Mga Wi-Fi signals, mga Bluetooth connections, lahat. At doon niya nakita. Isang maliit, halos hindi mapansing tuldok sa mapa ng network. Isang aktibong wireless signal na hindi nakarehistro sa alinman sa kanilang mga aparato. Isang signal na hindi dapat naroon. Tinuntun niya ang pinagmulan nito gamit ng internal sensors ng bahay. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis habang ang lokasyon ay unti-unting lumilinaw sa screen. Isang signal na nanggagaling sa iisang lugar. Ang kwarto kung saan natutulog si Alma. Ang tibok ng puso ni Leandro ay mas malakas pa kaysa sa mahinang ugong ng kanyang computer. Tinitigan niya ang kumukurap na tuldok sa screen. Isang pirata sa kanyang sariling barko. Isang anino sa kanyang sariling pamamahay. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Nasa lugar na pinakamahalaga sa lahat. Hindi siya nag-isip ng 2 beses. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw ay maingat at sinadya. Ayaw niyang gumawa ng kahit anong ingay. Ayaw niyang malaman ni Veronica o ng kahit sino ang kanyang ginagawa. Muli siyang naglakad papunta sa kwarto ni Alma. Sa pagkakataong ito, hindi nadala ng pagsisisi, kundi ng isang determinasyon na may bahid ng takot. Pumasok siya sa loob, isinara ang pinto ng walang tunog, at binuksan ang maliit na ilaw mula sa kanyang cellphone. Ang liwanag ay gumapang sa sahig, sa ilalim ng kama. Lumuhod siya. Ang mamahalin niyang pantalon ay sumayad sa maalikabok na sahig, ngunit wala siyang pakialam. Kinapa niya ang ilalim ng kama, ang kanyang mga daliri ay naghahanap. Sa una ay wala, ngunit hindi siya sumuko. Kinapa niya ang bawat pulgada, bawat sulok. At doon, sa pinakadulo, nakakabit sa isang metal na balangkas,
Naramdaman niya ang isang bagay na maliit at malamig. Maingat niya itong tinanggal. Nang itapat niya ito sa ilaw ng kanyang cellphone, isang maliit at itim na parisukat ang kanyang nakita. Isang high-tech na listening device. Maliit, pero makapangyarihan. Bumalik siya sa kanyang opisina na parang isang multo. Inilapag niya ang aparato sa kanyang mesa na tila ba isa itong makamandag na gagamba. Alam na niya ngayon. Ang pagdududa niya ay naging isang malamig at matigas na katotohanan. May nagtanim nito at iisa lang ang taong may motibo para gawin iyon. Ngunit kailangan niya ng pruweba. Isang pruweba na hindi matatawaran. Ikinonekta niya ang aparato sa kanyang computer. Sa una, tila walang laman. Ang mga file ay burado na. Tila sinadya para walang makitang ebidensya. Ngunit si Leandro Bautista ay hindi naging matagumpay na negosyante nang walang alam sa teknolohiya. Binuksan niya ang isang data recovery software, isang programa na kayang ibalik ang mga anino ng nakaraan. Ang proseso ay mabagal. Bawat porsyento na lumalabas sa screen ay parang isang patak ng tubig sa isang disyerto. Naghintay siya. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. At pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, lumitaw ang mga file, mga audio file, sunod-sunod. Nagsalpak siya ng earphones. Pinindot niya ang play sa unang file. "Nay, kumusta po?" Ang boses ni Alma. Napasandal si Leandro sa kanyang upuan. Ang puso niya ay kumirot. Pinakinggan niya ang buong pag-uusap. Ang masayang boses ni Alma habang ikinukwento si Mateo. Ang pagmamahal sa bawat salita. Ang pag-aalala para sa kanyang pamilya. Walang bahid ng kasamaan. Walang pahiwatig ng pagkaganid. Tanging isang purong pusong masaya sa mga simpleng bagay. Isa-isa niyang pinakinggan ang mga file, mga pag-uusap ni Alma sa ibang katulong, ang kanyang pagkanta habang naglilinis, ang kanyang mga buntong hininga kapag pagod na. Para niyang sinisilip ang kaluluwa ng isang tao nang walang pahintulot at ang nakita niya ay pawang kabutihan. At pagkatapos, dumating siya sa huling file. Mas maikli ito kaysa sa iba. Iba ang pangalan. May petsa at oras ito na ilang araw lang ang nakalipas. Pinindot niya ang play. Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Isang boses na matamis, ngunit ngayon ay puno ng lason. Ang boses ni Veronica. "Nakalagay na. Hintayin mo na lang ang senyas ko. May kausap ito sa telepono." "Oo, sigurado ako dito. Walang palya. Isang hamak na probinsyana lang yan. Madaling paniwalaan ng lahat na magnanakaw siya. Lalo na si Leandro. Ang kahinaan niya ay ang pangalan ng pamilya niya. Isang maliit na iskandalo lang. At gagawin niya ang lahat para matapos ito agad. Kahit pa ang ibig sabihin niyan ay itapon ng isang inosenteng tao." Isang maikling, mapanuyang tawa ang sumunod. "Oo, nasa akin na ang kwintas. Itatago ko ito sa ilalim ng kama niya bukas. Pagkatapos, isang maliit na palabas lang at tapos na ang lahat. Ako na ang magiging reyna ng bahay na ito." Ang huling mga salita ay tila umalingaw-ngaw sa loob ng bungo ni Leandro. Hinubad niya ang kanyang earphones. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi malungkot. Ito ay nakamamatay. Dinampot niya ang maliit na listening device, ang ebidensya ng isang karumaldumal na kasinungalingan. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig, hindi sa takot, kundi sa isang matinding galit na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumabas. Ang kanyang mga panga ay nagtiim. Ang kanyang mga mata, kung makikita man ng sino man sa sandaling iyon, ay hindi na mata ng isang negosyante. Ito ay mga mata ng isang hayop na handang pumatay. Tumingin siya sa direksyon ng silid kung saan mahimbing na natutulog si Veronica, walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Ang apoy ng galit sa dibdib ni Leandro ay hindi namatay. Sa halip, ito ay naging isang baga,
Mas maliit pero mas mainit at mas mapanganib. Nang sumikat ang araw, ang Leandro na humarap sa salamin ay hindi na ang Leandro ng nakaraang gabi. Wala na ang pag-aalinlangan, wala na ang pagsisisi. Ang naroon na lang ay isang matigas at malamig na determinasyon. Hindi siya susugod, hindi siya sisigaw. Ang kasalanan ni Veronica ay hindi karapat-dapat sa isang simpleng pag-amin. Karapat-dapat ito sa isang pampublikong pagbagsak. Kailangan niyang maranasan ang parehong kahihiyan na ipinaranas niya kay Alma. Ngunit 10 beses na mas matindi. Ang unang hakbang, hanapin si Alma. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, isang pribadong investigador na dati niyang kasama sa militar. Gino, sabi niya sa telepono. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. May ipapahanap ako sa'yo. Pangalan niya ay Alma Reyes, taga Laguna. Kailangan ko siyang mahanap sa loob ng 24 na oras. At Gino, siguraduhin mong walang ibang makakaalam nito, lalo na si Miss De La Cruz. Sunod, tinawagan niya ang kanyang abogado. Arthur, kailangan ko ng tulong mo. Mayroon akong hawak na ebidensya ng isang krimen. Gusto kong ihanda mo ang lahat ng legal na papeles at gusto kong mag-set ka ng isang pulong, isang family dinner. Ginugol ni Leandro ang buong umaga na parang isang general na nagpaplano ng isang digmaan. Bawat tawag, bawat email ay isang piraso ng bitag na kanyang inilalatag. Sa tanghali, kinausap niya si Veronica. Darling, bati niya nang makita ito sa sala. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong tono. Mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon. You were right. Kailangan lang nating alisin ang problema. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Veronica. Of course, darling, I told you. Now, we can finally focus on us, sa ating kasal. Exactly, sabi ni Leandro. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Malamig pa rin. Kaya naisip ko bakit hindi tayo magkaroon ng isang importanteng hapunan bukas ng gabi. Tayo at ang mga magulang mo. Para opisyal na nating pag-usapan ang mga detalye ng kasal. Ang mga mata ni Veronica ay nagliwanag. Ito na, ang huling hakbang patungo sa kanyang tagumpay. That's a wonderful idea, Leandro. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi, pigil ni Leandro. Ako na ang bahala. Gusto kong maging espesyal ito. Isang sorpresa. Hapon na nang matanggap ni Leandro ang tawag na hinihintay niya. Sir, nahanap na namin siya, sabi ni Gino mula sa kabilang linya. Nagtatrabaho siya bilang tagahugas ng pinggan sa isang maliit na karinderya sa Pasay. Isang kirot ang naramdaman ni Leandro mula sa isang tagapag-alaga na nagbigay liwanag sa kanyang tahanan, naging isang tagahugas ng pinggan na nagtatago sa dilim. Dahil sa kanya. Saan yan eksakto? Ako na mismo ang pupunta. Ang karinderya ay maliit at masikip. Ang amoy ng mantika at usok ay nanunuot sa hangin. Sa isang sulok, sa may lababo, nakita niya si Alma. Ang kanyang buhok ay nakatali, ang kanyang mukha ay pagod at ang kanyang mga braso ay basa. Nang makita siya ni Alma, ang unang reaksyon nito ay takot. Agad itong tumalikod, tila ba gustong magtago. Alma. Tinawag niya ang pangalan nito. Humarap ito. Ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at sakit. Sir, anong ginagawa niyo dito? Kailangan kitang makausap. Wala na po tayong dapat pag-usapan, sir. Sabi niya, yumuko at sinubukang lampasan si Leandro. Umalis na po kayo. Hinawakan ni Leandro ang kanyang braso. Mahigpit pero hindi masakit. Isang hawak na nagmamakaawa. Pakiusap, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong na. Alam ko na ang lahat. Napatigil si Alma. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Alam ko ang ginawa ni Veronica. May pruweba ako. Pagpapatuloy ni Leandro. Pero kailangan ko ang tulong mo para itama ang lahat ng ito.
Hindi lang para sa'yo, para na rin kay Mateo. Nang marinig ang pangalan ng bata, isang emosyon ang pumalit sa takot sa mukha ni Alma. Kailangan kitang tulungan. Kailangan kong itama ang lahat. Samantala, sa mansyon, masayang-masaya si Veronica. Hawak niya ang kanyang cellphone at binabasa ang isang text message mula kay Leandro. Don't forget tomorrow night, 7 p.m. sharp. Wear your best dress. It will be a night to remember. Ngumisi si Veronica. Hindi alam na ang gabing pinakahihintay niya ay hindi gabi ng kanyang koronasyon, kundi gabi ng kanyang pagbagsak. Ang bitag ay nakahanda na at ang pay-in ay papunta na. Pakiramdam ni Veronica de la Cruz ay hawak na niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. Bumaba siya mula sa kanyang mamahaling sasakyan. Ang suot niyang pulang bestida ay tila isang anunsyo ng kanyang tagumpay. Ang bawat hakbang niya papasok sa mansyon ng mga Bautista ay may kasamang tiwala sa sarili. Gabi niya ito, ang simula ng kanyang paghahari. Sa loob, ang lahat ay perpekto. Ang mga ilaw ay malabong lumilikha ng isang romantikong kapaligiran. May mga sariwang bulaklak sa bawat mesa. Si Leandro ay naghihintay sa kanya sa paanan ng hagdanan, guwapo sa kanyang itim na suit. You look stunning, darling. Bati ni Leandro. Hinalikan siya sa pisngi. Ang halik nito ay malamig. Ngunit hindi na ito pinansin ni Veronica. Masyado siyang abala sa pag-inom ng kanyang tagumpay. Nagulat siya nang makita kung sino ang mga bisita. Hindi lang ito isang simpleng hapunan para sa dalawang pamilya. Naroon din ang kanyang mga magulang, mukhang ninenerbiyos pero masaya. At naroon din ang dalawa sa pinakamalapit na business partners ni Leandro, kasama ang kanilang mga asawa. Leandro, I thought, I wanted them to be here. Putol ni Leandro, ngumiti. Para maging saksi sila sa importanteng gabi na ito. Mas lalong lumawak ang nangiti ni Veronica. Isang pampublikong anunsyo, mas maganda pa kaysa sa inaasahan niya. Umupo sila sa mahabang hapagkainan. Ang mga katulong ay nagsimulang maghain ng pagkain. Ang usapan ay masaya. Nag-uusap sila tungkol sa negosyo, sa mga plano sa hinaharap, at syempre, sa nalalapit na kasal. Napakaswerte ng aming anak sa'yo, Leandro, sabi ng ina ni Veronica. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ako po ang maswerte, tita, sagot ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Veronica. Veronica showed me what's truly important. Nasa gitna sila ng kanilang pangunahing putahe nang biglang tumayo si Leandro. Excuse me, everyone? Sabi niya. Tinatapik ang kanyang baso gamit ang isang kutsilyo para makuha ang atensyon ng lahat. Kung hindi niyo mamasamain, may gusto lang akong sabihin bago tayo magpatuloy. Ang lahat ay tumahimik. Ngumiti si Veronica. Ito na ang sandali. Ngunit ang nangiti niya ay unti-unting naglaho nang magbago ang ekspresyon sa mukha ni Leandro. Ang ngiti nito ay nawala. Napalitan ng isang seryosong tingin. Nitong mga nakaraang araw, simula ni Leandro, ang boses ay mababa at malinaw. May isang insidente na nangyari sa bahay na ito. Isang insidente ng pagnanakaw. Isang hindi komportableng katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga magulang ni Veronica ay nagkatinginan. Hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang esmeraldang kwintas ni Veronica ay nawala. Pagpapatuloy ni Leandro. At natagpuan natin ito sa kwarto ng isa sa ating mga kasambahay. Isang babaeng nagngangalang Alma Reyes. Napayuko si Veronica. Sinimulan ng kanyang pag-arte. Isang maskara ng kalungkutan. Leandro, darling, let's not talk about that tonight. No, matigas na sabi ni Leandro. Kailangan nating pag-usapan ito dahil ang hustisya ay dapat laging manaig. Ang kanyang mga mata ay tila tumagos sa kaluluwa ni Veronica. Bigla itong nakaramdam ng kaba. May mali. Hindi ito ang inaasahan niyang script. Pinaalis natin si Alma. Hinusgahan natin siya, sabi ni Leandro.
Ngunit may isang tanong na bumabagabag sa akin. Paano kung nagkamali tayo? Sa sandaling iyon, isang pinto sa gilid ng dining hall ang bumukas. At mula doon, lumabas si Alma. Hindi na siya nakasuot ng uniforme. Ang suot niya ay isang simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay nakalugay. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang kanyang mga mata. Wala na ang takot. Ang naroon ay isang tahimik na lakas ng loob. Napatayo si Veronica sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha ay namutla na parang isang papel. Anong ginagawa niya dito? Ang lahat ng bisita ay napatingin mula kay Veronica patungo kay Alma. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito. Ang masayang hapunan ay biglang naging isang korte. Hindi pinansin ni Leandro ang tanong ni Veronica. Tumingin siya sa kanyang mga bisita. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mayroon akong gustong iparinig sa inyong lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ikinonekta niya ito sa isang maliit na Bluetooth speaker na nakatago sa gitna ng mesa. Ang kanyang daliri ay nakatapat sa play button. Ang mga mata ni Veronica ay nanlaki sa takot. Hindi maaari. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ang perpektong gabi niya ay nagiging isang bangungot. At pinindot ni Leandro ang play. Ang unang tunog na lumabas sa speaker ay ang boses ni Veronica. Nakalagay na, hintayin mo na lang ang senyas ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Ang tanging maririnig ay ang audio recording at ang pabilis na paghinga ni Veronica. Oo, sigurado ako dito. Walang palya. Isang hamak na probinsyana lang yan. Madaling paniwalaan ng lahat na magnanakaw siya. Lalo na si Leandro. Ang ina ni Veronica ay napahawak sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tingin. Ang kanyang ama ay napayuko. Ang mukha ay namula sa hiya. Ang kahinaan niya ay ang pangalan ng pamilya niya. Isang maliit na iskandalo lang at gagawin niya ang lahat para matapos ito agad. Kahit pa ang ibig sabihin niyan ay itapon ng isang inosenteng tao. Ang mga business partners ni Leandro ay napatingin sa kanya. Pagkatapos ay kay Veronica, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadismaya. Patayin mo yan! Sigaw ni Veronica. Sinusubukang abutin ang cellphone ni Leandro. Ngunit hinarangan siya ng isang matigas na tingin mula dito. Ang recording ay nagpatuloy. Walang awa. Ako na ang magiging reyna ng bahay na ito. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa ingay. Tila ba ang buong silid ay huminto sa paghinga. Hindi totoo yan, sigaw ni Veronica. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Nawala na ang kanyang kontrol. Nawala na ang kanyang perpektong maskara. Gawa-gawa lang yan. Nagsisinungaling siya. Itinuro niya si Alma. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Isa siyang ahas, isang mang-aagaw. Sinisiraan niya ako para makuha kanya, Leandro. Pera mo lang ang habol niya. Tumayo siya. Ang kanyang upuan ay tumagilid at bumagsak sa sahig. Lumapit siya kay Alma. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sinungaling, mang-aagaw. Hahablutin na sana niya ang buhok ni Alma ng isang maliit na anino ang humarang sa pagitan nila. Si Mateo. Hindi nila namalayan ang kanyang pagdating. Nakatayo siya roon sa pagitan ng dalawang babae. Ang kanyang maliit na katawan ay nakaharang kay Alma na tila isang pader. Ang lahat ay napahinto. Tiningnan ni Mateo si Veronica. Ang mga mata ng bata ay hindi na blanko. Ang mga ito ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ng sino man mula sa kanya. Isang matapang na determinasyon. Nagulat si Veronica. Umalis ka dyan, bata ka. Hindi gumalaw si Mateo. Sa halip, dahan-dahan itong lumingon kay Alma na nakatayo sa likod niya, umiiyak ng tahimik. Iniabot ni Mateo ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang kamay ni Alma.
Pagkatapos, humarap siyang muli kay Veronica. Ang kanyang mga labi na matagal nang nakatikom ay nagsimulang manginig. Isang mahinang tunog ang sinubukan niyang gawin. Isang hirap na pagsubok na bumuo ng isang salita. Ang buong silid ay nagpipigil ng hininga. Si Leandro ay napatayo. Ang kanyang puso ay tila gustong sumabog. At pagkatapos, sa gitna ng matinding katahimikan, isang tinig ang lumabas. Mahina, hindi perpekto, ngunit malinaw na parang isang kampana sa loob ng isang simbahan. Huwag! Napahinto si Veronica. Tumingin si Mateo ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang sariling mga mata ay nagsisimula ng mamasagiba saktan. Ang ina ni Veronica ay napahagulgol. Si Mama, Alma. 3 salita. Isang himala. Isang sigaw na bumasag sa 3 taong katahimikan. Hindi lang nito sinira ang katahimikan sa loob ng silid, kundi sinira rin nito ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagkukunwari. Iyon ang huling dagok. Nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Veronica. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang malawak na kawalan. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Pinabagsak hindi ng isang makapangyarihang negosyante, kundi ng isang mahinang tinig ng isang bata. Napaupo siya sa sahig, umiiyak. Ngunit hindi na ito ang kanyang mga pekeng luha. Ito ay mga tunay na luha ng pagkatalo. Sa gitna ng lahat ng iyon, lumuhod si Leandro sa harap ng kanyang anak. Hinawakan niya ang mukha ni Mateo. Ang kanyang sariling mga luha ay dumadaloy na sa kanyang pisngi. Niyakap niya ito ng mahigpit kasama si Alma. Ang 3 sa kanila, sa gitna ng nagibang mundo ni Veronica, ay sa wakas ay buo na. Ang korte ay tapos na. Ang hatol ay naibigay na. Ilang buwan na ang nakalipas. Ang malakas na ulan na bumagsak ng gabing iyon ay matagal nang tumila. Ang sumunod dito ay isang mahaba at payapang sikat ng araw. Ang mansyon sa Makati ay ganoon pa rin. Matataas ang kisame, malalawak ang mga bintana, at mamahalin ang mga gamit. Ngunit may isang bagay na nagbago. Isang bagay na hindi nabibili ng pera. Ang katahimikan ay wala na. Isang linggo ng umaga, ang kusina, na dati lugar lang ng mga utos at trabaho, ay puno ng buhay. Daddy, mas mabilis. Mahuhulog na ang itlog. Ang masayang sigaw ay nagmula kay Mateo. Nakatayo siya sa isang maliit na upuan. Sa tabi ng kalan, ang kanyang mukha ay may bahid ng harina. Si Leandro, na nakasuot ng isang apron sa ibabaw ng kanyang simpleng t-shirt, ay natatarantang sinusubukang i-flip ang isang pancake. Sandali lang, boss, natatawang sabi ni Leandro. Ang hirap pala nito. Sa kabilang panig ng kusina, si Alma ay naghahalo ng batter. Isang malawak na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang dating uniforme niya ay napalitan na ng isang simpleng bestida. Ang dati niyang mahiyain na postura ay napalitan na ng isang kalmadong tiwala sa sarili. Hindi na siya isang anino sa bahay na ito. Siya na ang ilaw nito. Ang gabi ng pagtutuos ay nag-iwan ng malaking pagbabago. Ang engagement ay kinansela. Ang pamilya de la Cruz, na sinalo ng kahihiyan at pagkakautang, ay nawala na lang na parang bula. Si Veronica, sabi ng mga balita, ay umalis ng bansa. Nawala ang kanyang korona at ang tanging naiwan sa kanya ay ang kahongkagan. Ngunit sa loob ng bahay Bautista, iyon ang simula ng lahat. Okay, heto na. Buong pagmamalaking sabi ni Leandro habang inilalapag ang isang medyo sunog na pancake sa plato ni Mateo. Pinagmasdan ito ni Mateo. Tiningnan ng kanyang ama at sinabi sa isang seryosong tono, mukha siyang uling daddy. At pagkatapos ay humalakhak siya. Isang malinis, masayang halakhak na sumakop sa buong kusina. Nakitawa si Leandro, nakitawa si Alma. Ang tunog na yon, ang musika ng kanilang bagong buhay, ay ang pinakamahalagang pag-aari sa buong bahay. Pagkatapos ng almusal,
Naupo sila sa hardin. Si Leandro ay nagbabasa ng dyaryo, habang si Alma naman ay tinutulungan si Mateo sa bago nitong proyekto. Hindi na ito isang simpleng bahay na gawa sa kahoy. Isa na itong malaking istruktura. May 3 figura sa loob. Isang tatay, isang nanay, at isang anak. Inabot ni Mateo ang natapos na proyekto kay Alma. Para sa atin ni Mama, sabi niya. Ang kanyang pagsasalita ay mas malinaw na ngayon. Hinawakan ni Alma ang kanyang pisngi. Ang salitang mama ay nagpapadala pa rin ng mainit na kuryente sa kanyang puso. Nasa proseso na sila ng legal adoption. Malapit na. Malapit na siyang maging opisyal na ina ng batang nagturo sa kanya kung paano maging matapang. Tumingin siya kay Leandro na ibinaba na pala ang kanyang dyaryo at nakatingin sa kanila. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal na hindi na kailangan pang sabihin. Ilang linggo lang ang nakalipas. Sa parehong hardin na ito, tinanong niya si Alma. Hindi ito isang magarbong proposal, isang simple at tapat na tanong lang. Will you help me build a real home, Alma? With you and Mateo in it? At ang sagot niya ay ang ngiti na ibinibigay niya rito ngayon. Inabot ni Leandro ang kamay ni Alma. Pinagsalikop niya ang kanilang mga daliri, ang kanyang makinis na kamay at ang kamay ni Alma na may kaunting kalyo pa rin. Isang paalala ng lahat ng pinagdaanan nito. Isang perpektong kombinasyon. Masaya ako. Bulong ni Leandro. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Ako rin, sagot ni Alma. Niyakap nila si Mateo sa kanilang gitna. Isang mahigpit na yakap. Ang dating mansyon na walang salita, ang dating bahay na puno ng multo ng nakaraan, ay sa wakas ay naging isang tunay na tahanan. Isang tahanan na hindi binuo ng semento at pera, kundi ng pagpapatawad, pagtanggap, at isang pag-ibig na kayang basagin ang pinakamatinding katahimikan. At sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, ang tawanan nilang tatlo ay umalingaw-ngaw, ang pinakamagandang tunog sa buong Makati.